Pilipinas nasa radar na raw ng global investors matapos ang 2025 World Economic Forum. Parang tuwing may WEF naman, laging ayun naman yung binibida nila, di ba? Na-impress di umano yung mga iba't ibang negosyo sa iba't ibang bansa. Parang walang bago eh. Oo. Wala bang bago sa Di ba? sa statement? Kasi plakado na yung mga statement. Di ba? Wala bang iba naman? Yung mas Dapat update specific, di ba? Mas konkreto, Brigada Gabs, na ito may isang company na talagang kinonfirm na mag-invest sa Pilipinas. Names na. O kaya naman, ano yung mismong magmamaterialize, di ba? Ng mga bagay, na mga mapapala natin, maliban sa mga investments na yan, di ba? Medyo generic pa rin kasi. Pero first level pa lang naman di ba? Sabagay. Sasabihin yung mga opportunities available sa Pilipinas. So, nasa radar kasi aware na sila na ganito pala yung Pilipinas. First step Di ba? Kaysa hindi alam ng global community na isang magandang business haven ang Pilipinas. At least alam na nila. At least alam na nila. Kaysa hindi alam. Ay, nako. Brigada Haji Caminyo, i-brigada mo. Brigada Live Report. Eto. Mga mga basher. Taas kasi ng expectation. Taas ng expectation ni Brigada Gabs Oo nga. Ito yung mga ilan lang sa mga notable guests na naroon sa WEF na nakasalamuha ng Philippine delegation. Banggitin ko lang sina Marcus Wallenberg na siya chairman ng Skandinaviska and Skilda Banken. Ayun. Anong company yan? Anong nature ng company na yan? Ayun lang. Skandinaviska. Skandinaviska and Skilda Banken. Parang kaya yan Ano ba yan? Ano pangalan nun? Si Kanino? Eddie Guerrero. Viva la Raza. Ay, ba yun? Kasama rin dito ang AirAsia, Grab, Classic, pati yung TikTok, Strategic, Kalyani Strategic Systems Limited, at iba pa. Yun, marami pang ibang mga investor na nakasalamuha sa WEF. At ito nga't binida ni House Speaker Martin Romualdez na nailagay muli ang Pilipinas sa radar ng global investors matapos ang partisipasyon sa 2025 World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ayon kay Romualdez, tiyak na bubuhos ng foreign investments na lilikha ng trabaho at pagpapalago sa ekonomiya ng bansa matapos ang produktibong engagements ng Philippine delegation sa WEF annual meeting. Nailatag kasi anya sa mga diskusyon ang potensyal ng ating bansa bilang key destination para sa pamumuhunan. Ito, inihalimbawa nito ang isang top industrialist sa India na kanyang nakasalamuha sa WEF noong nakaraang taon. Tapos ngayon, umusbong na daw yung partnership sa isang local business. Mas maganda sana kung na-highlight sino itong top industrialist sa India tsaka anong klaseng partnership. Sa edisyon ngayong taon, naipresenta umano ang dynamic workforce ng Pilipinas dahil syempre tayo daw ay mas bata pagdating sa workforce, mas energetic. Pati na yung pro-business policies gaya ng Create More Law at ang Maharlika Investment Fund. Buhay pa pala yun! Hindi naman buhay pa! Buhay pa pala yun. Buhay pa. Actually, doon nga daw nanggaling yun dahil sa WEF doon na come up yung Maharlika. Nabigyang diin naman sa isang stakeholder dialogue ang balancing geopolitical approach ng bansa at commitment tungo sa economic stability. Bukod dito, pinamalas ng delegasyon ng domestic economy na itinataguyod ng e-commerce na naging dahilan naman para maging pinakamabilis ang paglago ng digital economy ng Pilipinas sa buong ASEAN noong nakaraang taon. Idinagdag nito na handa na ang bansa na siguruhing magiging konkretong investments ang mga nakamit na oportunidad mula sa WEF. Brigada. Di ba nabanggit nila sa mga dating mga diskusyon, Brigada Haji, na isa sa mga reasons ba't hindi pumapasok yung mga foreign investors sa Pilipinas, di ba yung protectionist provision ng Constitution, di ba? Ayaw nila nung may 60-40 na percentage doon sa ownership, di ba? Hindi ba naungkat yan? Yun, hindi kasama sa natalaka yung economic chacha. Yun, kasi di ba naalala niyo, di ba may economic charter change noon na isinutulong para sana amyendahan yung 60-40 na ownership. Although,
Ang binabanggit naman ngayon, itong Create More kasi Brigada Abs, ito yung nag-accelerate sa investment momentum sa pamamagitan ng enhanced tax incentives at pag-streamline sa investment approval process. So kumbaga, magiging business-friendly daw talaga yung bansa. So yun yung binibigyang diin ngayon instead of the economic chacha. Ibig sabihin nun, pwede palang pumasok yung mga investors na hindi sinususugan, hindi binabago yung ating konstitusyon. Oo, kasi kumbaga bagong bagong batas itong Create More Law. So instead of ipilit yung economic chacha na alam naman natin talagang super controversial, nagkaroon na lang ng mga measures na para gawing mas business-friendly yung Pilipinas. Kaya pala. Okay. Sige. Ayan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Ka Aminyo na 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ating